I'm back mga ka-Thunders. Time check 11:30 PM. Mga isang oras at kalahati na kaming nagbabiyahe. Nasa Angeles City, Pampanga na ang grupo. Lagpas na ng mga 47 kilometers siguro yung mga tinakbo. Malis kami ng Malolos kanina mga around magte-10 kasi 9:30 na dumating yung grupo. And then umalis agad kami. Di ko pala nabuksan yung cam kaya di ko na i-video yung pag-alis ng grupo sa Malolos. Napansin ko na lang na wala akong video ay nasa Angeles City na kami. Ang ganda ng kalsada dito, parang runway sa airport. Ang daming ilaw sa linya. Hindi makakaliban ang motorista sa linya niya kasi kitang-kita ang pagka-division ng kalsada. Naka isang linya lang kami actually. Bawal lang mag-overtake sa kagrupo. Ika nga, follow the leader. Kung mabilis ang andar ng spearhead, mabilis din ang andar namin. Parang linya ng langgam. Tanging marshal at sweeper lang ang pwede mag-break ng line para i-check kung kompleto pa ang grupo at walang naiwan. Medyo may konting antok na din at ngawit na sa pagkakaupo. Base sa message sa two-way radio ni Vice President, mag-stop over daw muna sa isang gas station para magpagas at magkape and then pahinga konti. So yun yung naghahanap pa sila ng gasolinahan na medyo maluwag at siguro medyo affordable yung presyo kasi medyo mataas ang presyo ng gasolina dito So nag-aantay pa kami ng signal dun sa nauuna sa grupo kung saan gasolinahan hihinto kasi nakasunod lang kami dun sa sa spearhead. Siya yung mamimili ng gasolinahan kung saan magpapakarga, saan hihinto sa mamamahinga sandali. So binabagtas pa namin itong kahabaan ng Angeles City. Dao, actually Dao, Angeles City. Papuntang Mabalacat. Medyo maganda pa yung klima dito ngayon, hindi pa naulan. Kasi na-expect namin medyo may ulan dahil nandito sa nasa northern part yung bagyo. Kaya maganda pa yung pagkakabiyahe namin dito. Hindi pa naulan, tuyo pa yung kalsada. So kaya nakakatakbo pa ng maayos-ayos, walang hassle. So balikan ko na lang kayo pag may nakita ng gasolinahan na pwedeng pagkargahan. Wow, ang ganda ng kalsada dito, ang daming parol. Pasko na. Lapit na naman pala ang Pasko. September, wala pa ang September August pa lang nakakabit na yung mga parol dito. Ang liwanag doon sa may tulay. So antay-antay lang kung saan gasolinahan. Hindi pa nakakapili yung nasa unahan. So hindi naman pwedeng basta huminto. Kailangan grupo talaga kung saan hinto yung nasa unahan, hinto lahat. Pero mukhang hindi magpapakarga ng gasolina dito bilis pa rin ang takbo. Sa akin wala naman problema kasi nagputang ako sa Malolos. Actually isang bar pa lang nababawas dun sa akin. Kaya kayang-kaya pa. Tipid nga sa gas nito. Magkano lang pinakarga ko kanina? 150 yata, 120 para ma-full tank. Kasi may konti pa ang laman na ang capacity kasi ng tangke nito is mga 4 liters lang. Pero yung 4 liters na yun kung talagang 40 kilometers per liter, mga 160 kilometers ang maaabot nun. So since nasa around 40 to 50 kilometers pa lang tinatakbo namin, so
meron pa akong gas. Medyo madilim na paligid, sarado na yung mga establishments. So pero kita nyo pa rin na maluwag pa rin yung kalsada, dire-diretso pa rin yung takbo. Walang hinto kasi wala namang ganong traffic light. As in, diretso lang. Kahit medyo mabagal ng konti, pero diretso. Ayun, speaking of the devil, sabi ko dire-diretso, pero ito medyo may aberya yata yung isang jeep. Medyo nagminor kami. Itong nasa unahan ko, hindi ko to pwedeng i-overtaken kasi grupo yan eh. So susunod lang ako dyan. Bawal mag-overtake. Sama ko rin yan na aspirant. Kasi sumama siya sa biyahe. Lamang lang ako sa kanya ng isang eyeball. Wala siyang eyeball. So sumama siya nung nakaraan charity plus dito sa long ride na to. So after nung long ride na to is pwede na ako naging full-fledged member kasi nakompleto ko na yung 3 requirements. Isang eyeball, isang charity, isang long ride. Wow, medyo padilim na dito. Medyo basa na rin ang kalsada kasi umulan na siguro kanina dito. Pero sa ngayon wala namang ulan. Kaya hindi kami humihinto para magkapote. Siguro bago kami dumating umulan na. Kaya yung kalsada is basa. Hindi basta tumatakbo ng mabilis. Kasi madulas itong kalsada pag basa. Para sa motorsiklo. Kaya tapos wala pang ganong ilaw. So, napilitan na kami mag-hazard para magkakitaan kami kung sino yung magkakagrupo. Medyo may konting mga truck dun sa opposite side, opposite direction. Hindi on the way kami sa Mabalacat eh. So hindi kami nagpakarga ng gasolina dito sa Angeles. So naantay ko sila. Ayun, nakakita na ng gasolinahan na pagkakargahan. So pasok ko na ng grupo. Medyo malawak itong gasolinahan na to. So parada muna kami dun sa gilid. So pwedeng magbanyo at magkape para magpalis ng antok. Medyo malayo-layo na rin itong tinakbo namin na hindi ko na ni-record yung iba kasi malalabat ako yung sana dala kong baterya. Pero halos magmula sa gasolinahan na hanggang kabuuan na halos ng Tarlac itong tinatakbo namin. At saka malakas yung ulan eh, madilim. Wala rin namang makikita sa camera kung i-record yung buong biyahe. Nagba-blurred dahil malakas yung ulan, tinatamaan ng ulan yung camera. Tapos malakas yung hangin, yung kapote ko sukob, natangay ako ng hangin sa gilid. So hindi ko na ini-record yung magbiyahe ng kabuuan ng Tarlac. Ito medyo malapit na kami dito sa Pangasinan. Papaliko papuntang Pangasinan. Medyo malakas talaga yung ulan, malakas yung hangin. Halata naman dun sa sa kalsada. Papasok na kami ng Pangasinan na need mag-regroup dahil mas malakas ang ulan dito sa
para i-check baka may naiwanan tayo na member eh. After mag-check yung marshal kung may naiwanan o wala, na-check naman na kompleto, so proceeding na uli kami. Ito, Pangasinan na to. Hindi ko lang alam kung anong lugar sa Pangasinan kasi hindi nga makapaglagay ng cellphone. Hindi ko ma-check sa Google Map kung saan na kami. Tapos wala ka rin mabasang karatula na magsasabi kung nasaan ka na kasi madilim eh. Paling madilim dito. So, ito papuntang bypass road na to eh. Paliko na kami sa bypass road pakaliwa. So, another highway. Ang daming medyo marami-raming tulay niya dinadaanan. Tapos wala ka nang makita sa dilim. Umuulan, madilim. Dulas ang kalsada. So, hindi muna ako i-imik kasi magko-concentrate muna ako dito sa pagmamaneho at medyo delikado, medyo madulas, mahangin, maulan, sagupa lahat. Kanina nga pala nung merong isang gasolinahan din na hinintuan, hindi ko naman na-record na. Nagtanggal na ako ng jacket kasi guys, pumapagpag ako eh. So, wala akong jacket ngayon. So, umuulan. Medyo basa na ako ngayon eh. Basa na yun. Tumagos na yung ulan sa jacket. Kaya medyo basa na, malamig. So, talagang gusto ko nang makarating agad dun sa destination para makapagbihis, makapagpalit. At medyo malamig na yung pakiramdam ko. Ako'y hypothermia. So, hindi mo na ako i-imik ha. Doon na lang pag malapit na sa destination.